Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Dito pag-usapan natin itong reaksyon ni Banat Bay na may nagbabayad daw talaga para siraan ng mga Duterte. So bago natin simulan yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, pag-usapan na po natin itong kung sino ba yung nagbabayad dito kay Makagago para siraan ang mga Duterte. So panoorin po natin. Ano naman kayo? Isa pa yon. This is my life. Alam ko na to, Boss Kayo. From the beginning. Alam nyo, dito pumapalakpak siguro yung tenga rito ni Kamatis kapag tinatawag siyang boss nito ni Makagago. Alam naman natin na syempre nakakaboost ng moral kapag tinatawag kang boss, especially kung hindi mo naman talaga hindi mo naman talaga close friend yung taong tatawag sa'yo ng boss. So dito siguro pumapalakpak yung tenga rito ni Kamatis dahil tinatawag siyang boss nito ni Makagago. Of my sarili ko. Sabi ko sa'yo, if I die tomorrow, okay lang yun. Wala akong magagawa kasi choice ko to. I've chosen this life. Hindi naman ako pinilit ng tao, di ba? Even yung nagbabayad sa akin, hindi niya ako pinilit. Proud na proud. Proud na bayaran ito. Ay, nako. Ito nga, i-type nyo lang kung sino sa tingin nyo nagbabayad sa kanya. Sige nga, ako nagtatanong lang ako sa inyo, ha? Kung nga naman ito, comment down below, sino ba sa palagay ninyo yung pwedeng magbayad dito kay Makagago para siraan ang mga Duterte? Comment down below para meron tayong pag-uusapan, meron tayong in-next topic kung sino ba yung sa palagay ninyo na pwedeng naninira or pwedeng nagbabayad dito kay Makagago para gawin itong bagay na to. Sino kaya ang nagbabayad sa kanya? Sino kaya ang may pinakapakinabang sa pagbanat sa mga Duterte? Sabi nito, wait. Siyempre, especially dito kay kay BP Sara na may posibilidad or malaki ang posibilidad na tumakbong pagiging presidente sa susunod na election sa 2028. So, yung tanong ni Banat Bay na sino kaya yung mas may kapakinabangan kapag laging sisiraan si BP Sara? Sino ba yung sa palagay ninyo na pwedeng magbayad kay Makagago para siraan si BP Sara para alam niyo yun, bumaba man lang yung trust rating, yung kanyang rating sa pagiging susunod na pangulo. Ba't ka nag-iiyak? Bumabanat ka nga nang walang pakundangan tapos iiyak ka kapag nabalikan ka. O, tamba. Si Tamba? Sabi nung mga viewers natin, si Tambaloslos daw. Sino ba yun? Alam mo, Tambaloslos? Panoorin mo itong bata mo. Nilalaglag ka. Nagkakalat pa. Gusto mo ganito ang bata mo? Sasabihin na bayaran siya ninyo? Hindi ko sinabi si Tamba. Ito lang mga nagsasabi dito, si Tamba. Pero isipin mo, ikaw Tamba, kung ikaw ang nagbabayad dito, mag-isip-isip ka. Mantakin mo ilaglag kayo. Ito yung klase ng tao na kapag may nag-offer uli sa kanya na mas mataas, pwede ka nang ilaglag. So, ingat-ingat sa mga ganitong klaseng tao na pwede ka ipagkalulo sa ngalan ng pera. Kasi nga, proud nga na siya na bayaran siya, di ba? Proud siya na hindi siya pinilit para gawin yung bagay na yan. So, yung mga ganyang klase, medyo ingat-ingat dahil ito tip lang sa mga nagbabayad para manira ng tao. Nakakatakot yung ganyang klaseng katransaksyon na anytime na hindi mo maibigay yung gusto niya, hindi mo matapatan yung gusto niya, pwede ka ilaglag. Gaya ng ginagawa niya ngayon kung sino yung posible na nagbabayad dito kay Makagago. Hindi lang niya nilaglag yung sarili niya, ha? Nilaglag niya pa pati lahat ng kasamahan ninyo.
na bumabanat kay Pangulong Duterte at bumabanat kay BP Sara Duterte at bumabanat kay Kibuloy. Ibig palang sabihin talaga, there is an effort to discredit the Dutertes. Gets nyo? There is money going around para lang siraan ng mga Duterte. Yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte sa Senado, ba't hindi nyo i-hearing to? Diba? Paaminin ninyo. Since mahilig naman kayo sa in aid of legislation. Contempt nyo. Contempt. May power to contempt naman. Bakit hindi nyo i-hearing to at alamin ninyo? Kasi, this is, this is very, very cyber ito. Crime itong gagawin niya, yung pagbanat niya ng tinawag niyang rapist, tinawag nilang kung ano si Kibuloy, pati si Pangulong Duterte, kung ano slander na tinawag nila. Tapos sasabihin niya, binayaran lang siya. Serious matter yung mga akusasyon na binibitawan dito ni Makagago kung tutusin. Pasok pa sa mga libel yung mga pinagsasabi niya. Kaya nga sana nga sabi nga dito ni Banat Bay, may makarinig na senador at ipatawag itong si Makagago para mag-isa nila, mapitpit nila yung nito para mapaamin kung sino yung nagbabayad. Opera lang nila ng malaking kahalaga at magsasalita yan. So someone is paying. And who is that someone? Diba? Naku po. Binigyan niya ako ng choice. Binigyan daw siya ng Siyempre, choice. tinanggap ko. Siyempre, tinanggap ko. Self-proclaim na bayaran din pala tong si Makagago no? Talagang proud na proud siya na bayaran siya. Ano kayang take dito ng family nito na ikaka-proud nila na itong taong to or itong kapamilya nila bayaran para manira lang ng manira ng politiko, manira lang ng manira ng ibang tao, mabuhay sa chismis, 'di ba? Tandaan po ninyo, naireklamo na to sa Rapid Tulfo in Action dahil sa ginawa niyang chismis na kung ano-ano dong kay Leng. Panoorin nyo sa Rapid Tulfo in Action, nandun po yan. Eventually, umamin siya na gawa-gawa niya lang po yung kwento na yan. Yung kwento pala na yun, hindi yung itong yung pag-amin niyang bayaran siya. Yung mga chismis niya doon kay Leng na ginawa niyang parang siniraan niya. Maswerte nga lang siya, inatras yung kaso. Kasi kung hindi inatras yun, malamang naghihimas-himas to ng rehas ngayon. Proud. Kasi I have a lot, I want to have a lot in life. Kung ngayon, sa mura kong edad, ang 32 pa lang, 32 ako ngayon. I have a lot. Ngayon, if I die young, sa edad ko na to, it's okay. Kasi nakuha ko na yung buhay na gusto ko, na yung ibang tao, in 100 years pa nila makukuha. Mukha talagang pera. Di ba? Pera talaga. Ito ang mga tinatawag nating materialistic na tao. Love of money. Alam mo, ito, makabobo, ay makagago. Seryosong matter na ito. Maraming, hindi lang sa bayan natin, maging sa ibang bansa, mga milyonaryo na malayo sa'yo. Wala ka sa kalingkingan. Mga milyonaryo, mga sikat. Dumating yung panahon bago sila matigok. Isa lang ang sinabi nila. Lahat ng effort nila wala. Lahat ng kanilang pagsusumikap sa buhay baliwala. Marami niyan. Yung iba nga sikat na sikat pa. Ano ginawa? Bakit? Life is not all about money. If you think life is all about money, you're wrong. If you think life is all about material things, you're wrong. Don't ever forget, you came from dust and you will go back to dust.
ako naman medyo magde-devil's advocate lang po tayo dito sa pananaw ni Makagago. So, ito walang wala namang walang hindi ko kumbaga hindi ko rin to gusto. Pero siguro lang babasahin ko lang yung nasa utak ni Makagago. Siguro ang isip niya kaya niya ginagawa yung ganyang bagay is hindi na para sa kanya. So para dun sa may iwan niyang pamilya kasi nga sabi nga niya na 'di ba may anak na siya. Siguro yun yung piniprepare na lang niya yung kanyang family na magkaroon ng magandang buhay sa pamamagitan na kung makakapag-iwan nga naman siya. Kung sakaling dumating nga yung punto na kunin na siya ng liwanag, meron siyang maiiwanan. So, hindi na maghihirap yung kanyang mga mahal sa buhay, yung kanyang pamilya. So, siguro yun yung yun yung pinaka-purpose niya. Bakit niya ginagawa yan. Yung nga lang kasi, ang mahirap lang doon, ang hirap lang maatim na yung iiwanan mo halimbawa, iiwanan mong pera, kayamanan, is nanggaling sa hindi magandang pamamaraan. Siguro, sabihin natin, in a way, hindi mo naman yun ninakaw dahil ibinigay sa iyo, pero hindi mo naman may tatanggi na yung perang ibinayad sa iyo, kung politiko man yung nagbayad, galing yan sa pera ng taong bayan na ninakaw nila. So, technically, yung perang iiwanan mo sa pamilya mo is galing din sa nakaw. Kasi yung pinambayad sa yung pera, although hindi mo naman hiningi, is galing din sa nakaw. So, yun lang yung take ko dito na siguro parang kay Makagago it doesn't matter kung malinis o marumi yung pera. Ang importante sa kanya yung pamilya niya, hindi maghihirap. Or yun nga, siguro galing siya sa hirap. Ayaw niya maranasan ng pamilya niya. Kaya ginagawa niya yung ganyang bagay na kahit na sukdo lang alam mo yung kainin niya yung pride niya sa pagiging sa ganyang pamamaraan is talagang isusugal niya. Kasi nga, 'di ba, nagpo-promote nga siya ng mga online na casino, mga online sugal na 'yan. So, sa kanya, ite-take niya yung yung parang siya na yung sasalo lahat ng batikos, lahat ng hindi magandang salita, kaya niya saluhin for the sake na hindi lang maghirap yung kanyang family. Although sinasabi ko hindi maganda, pero yun lang naman yung basak doon sa utak ni Makagago. So, hindi ko po sinasang-ayunan, binabasa ko lang po yung, sa palagay ko lang po, opinion ko lang po, na baka ganun po yung yung pag-iisip nito ni Makagago. So, siguro hindi po tayo sigurado, basa lang po natin yon. So, pero sabi naman nga, di ba, may tama nga naman, once nga naman na kunin ka na ng liwanag, sumama ka na sa liwanag, hindi mo naman mabibitbit yan. So, yun nga, nanggaling tayo sa alikabok, so, ang balik din natin sa alikabok. So, mas maganda na yung gumawa ka ng maganda, at least pag humarap ka sa Diyos, meron ka may sasagot sa Kanya kapag tinanong ka kung ano bang mga nagawa mo maganda nung ikaw pa ay nabubuhay. Di po ba? Gusto mo maalala ng mga anak mo, mga mahal mo sa buhay. Ito si Makagago. Tangin na bayaran to. Inamin niya. Yung pera ng mga politiko. Pinakinabangan niya. Yun ang gusto mong iwang legacy sa buhay mo. Ito, walang biro ito. Think about what you're saying. Darating kasi yung panahon, magkakasakit ka. Darating yung panahon, lalapit ka na sa totoong buhay. Diba? The problem kasi with people, ito seryosong bagay na to. The problem with people, they thought the ending in life is here on earth. Huwag niyong kakalimutan, this is just 70 years of your life, 80 years of your life, 90 years of your life, or even 100 years of your life. But after your life here, there is eternal life.
Alam mo ibig sabihin ng eternal life? Panghabang buhay. So, ibig lamang pong sabihin nun, may iba pang saysay ang buhay. More than what you are going to get here on earth. I will not be spiritual sa'yo. Simpleng-simple lang. Darating ang panahon na pagsisisihan mo, na akala mo, masaya ka sa mga ma-achieve mo sa buhay, sa mundo na to. Kaya nga, true happiness, yan ang pangako ng money. Yan ang, yan ang lies ng money. Kasinungalingan ng pera. Na pag may pera ka, masaya ka. Brad, matuto ka sa mga taong milyonaryo at sinabi nilang, wala din pala. Lahat ng pera, wala din pala. Darating ang point. Ako, ang take ko naman dito sa sinabi ni Banat Bay, sa ibang tao kasi hindi na nila iniisip yan. Kumbaga, especially yung mga talagang sabihin natin dumaan talaga sa sobrang daming pagsubok sa buhay na kaya na nila i-take yung risk na kung ano man yung kahihinatnan nung gagawin niya, bahala na sa kabilang buhay. So parang tatanggapin na lang niya, doon na lang niya i-justify kung bakit niya ginawa yung ganung bagay. So may mga ganung tao na talagang ano na yan, hindi na nila iniisip yung mga ganyang bagay. So mahirap para sa akin mahirap na what you call this, i-elaborate pa. Masyadong mahirap kasi nga depende sa sitwasyon, depende sa pananaw ng isang tao kung paano niya iti-take yung sinasabi ni Banat Bay. So, siyempre kung kagaya natin na ang pag-iisip natin talagang haharap tayo sa kabilang mundo na tatanungin kung ano yung mga nagawa mong maganda nung ikaw pa ay nabubuhay, darating sa point na ganoon talaga. So, yung iba, bahala na si Batman. Ang importante sa akin, yung pamilya kong may iwanan dito is nabigyan ko ng magandang buhay. So, hindi na mahalaga kung ano yung sasabihin ng ibang tao o ano sasabihin ng pamilya ko after mawala. So, hindi na nila questionin yan. Ang importante, maganda yung buhay nila. So, yun lang po yung take ko sa sinabi dito ni Banat Bay. So, hanggang sa susunod po na video, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi.